Ganito ang ating mundo. Kahit ang ligaya na nasa bubong ng tahanan ay sa isang araw sa sahig matatapakan, o ang gintong medalya na nakasabit sa gilid ng hagdan ay sa isang araw kukupas at ang halaga ay mawawalan. Sa ating mundo, gagawing tubig sa ilog ang nadanak na dugo, sa paraang kahit ang maliit na isda ay maghihingalo at mamahalin ng isang bagay ng buong puso, bagamat patitigilin ang tibok nito. Dahil ito ang laro ng mundo, pag-ibig na papatay, gamot na magdadala ng sakit, at tawang magpapaiyak. Kaya kahit saan ka lumingon, may tubig na papatak sa mga mata. Kahit saan ka bumangon, may brasong mabigat ang dinadala. Dahil sa mundong ito, wala pang sumikat na araw na ang balat ay hindi pinagpawisan. At wala pang buwan sa gabing kalangitan ang nagsinag sa lahat ng sulok ng kadiliman. At kung ako ang tatanungin mo, kung may hangganan ba ang lahat ng ito? Oo. Pero kahit saang pahina sa kahit anong librong alam mo, walang salita ng kasiguruhan ang matatagpo. Dahil ito, ang mundong kahit mag-aalay ng maraming kasagutan, ay sa isang malaking tanong ay hindi makakalahad ng tunay na sagot. Sagot sa bawat luha at pawis, tugo, sakit at tiis. Marahil ang sagot ay nasa ating paligid lamang. Ngunit hindi lang makita ng mga bulag nating mga mata. Kaya, subukang idilat, tingnan ang sinag ng araw sa umaga, natutuyo sa nabasang pisngi sa gabi. Pakiramdaman ang hangin na kahit hindi nakikita ay andyan, lalapit, at hahalikan ng pisngi. Pakinggan ang huni ng ibon na kumakanta at lumilipad, na para bang walang pag-aalala. Kahit ang pagkaing dahon nito ay dala ng punong kailanmay hindi niya itinanim at inaruga. At ang lahat ng ito ay mga sagot na ibig ipahiwatig mula sa lumikha. Sagot sa sikat ng araw at ulan para sa bulaklak na kanyang iaalay. At ang ilaw sa gabing madilim, sabay ng harana ng kanyang pagmamahal. Pagmamahal na hindi papatay, ngunit mamamatay para sa kanyang minamahal. Pagmamahal na nag-iihip ng hanging iyo ngayong hinihinga, at siya mismong maghihingalo sa huling araw niya. Pagmamahal na hindi sinikatan ng araw, ngunit nagbigay ng liwanag sa mga nawawala. Pagmamahal na nakatanggap ng halik sa pisngi mula sa kaibigang nagtraidor kapalit sa 20 kapirasong pilak na barya. At siyang magsasabing, Panginoon, patawarin mo sila. Pagmamahal na sa kanyang malalim na mga sugat ay gamot para sa mga pusong nasugatan. Pagmamahal na buong gabing iniyakan sa hardin ng Getsemani ay siyang magbibigay ng kaligayahang hindi kailanman papawi sa mukha. Pagmamahal na nakapangalan sa kanya, Jesus, na inalay sa krus ang buhay sa pamamagitan ng mga pinakong kamay para sa mga taong hindi man lang ipinagtanggol ang kanyang pagmamahal. Nasagot na ba ang mga tanong mo? Ang sagot sa mga luha, pawis, dugo, sakit at tiis. Hayaan mong sagutin ko pa ito doon sa hardin ng Eden, kung saan bumunga ang ipinagbawal na prutas, na bagamat hindi matamis ay kinain pa rin. Kung saan unang pumatak ang luha sa naghahanap at sinabing, Adan, nasan ka? Kung
Kung saan ang prutas na noon ay madaling mapitas, ay maaabot na lamang ng may pawis sa noon ni Adan. At kung saan ang ngiti sa mga labi ni Eva ay makikita na lang pagkatapos mailuwal ang batang si Cain at Abel, ngunit lungkot ay babalik muli sa sagot ni Cain sa tanong sa kanya, "Ako ba ang tagapagbantay sa aking kapatid?" Tayo. Tayo ang nagsimula sa mga tanong ng luha, pawis, dugo, sakit at tiis. Pero hindi tayo. Hindi tayo ang sumagot at sasagot sa mga tanong ng luha, pawis, dugo, sakit at tiis. Siya, na bagamat lumuha, napagpawisan, nagturugo at nagtiis at inapakan ng ahas sa binti ay siyang aapak sa kanyang ulo. Siya, na naghahanap sa mga nawawala, sa lahat na kanyang itinanong na nasan ka. Siya, na pagmamahal lamang ang nilahad, kaya wag nang magtago sa sulok, magpahanap at sa kanya ay tumutok. Tanggapin ang kanyang pagmamahal dahil siya ang sagot sa lahat ng mga tanong. Naninirahan tayo sa mundo na napakabilis ang pagbabago at wala tayong katiyakan sa mga mangyayari sa ating mga hinaharap. Isang napakalaking hamon at pagbabago sa individual na buhay ang nangyayari sa ating mundo, lalong-lalo na itong coronavirus. Ang bawat isa ay natatakot na mahawaan ng COVID-19. Ito ay nakakamatay na uri ng virus na tumama sa lahat ng uri ng mga tao ngayon. Walang kinikilala na mayaman o mahirap ang virus na ito. Sa kasamaang palad, marami ang nahawaan at namatay ng virus na ito. Pero alam niyo po ba na ang katotohanan ay kahit walang virus, ang bawat tao ay haharap sa kamatayan dahil lahat tayo ay hinirang na mamatay. Tayong lahat ay haharap sa kamatayan ayon sa Hebreo 9:27. Ang sabi doon, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ang totoo po, ang buhay ay napakaikli at ang kamatayan ay sigurado. Life is short and death is sure. Sumasang-ayon naman siguro tayong lahat na ang bawat isa sa atin ay haharap sa kamatayan. Ngunit, hayaan ninyo akong sabihin ito, na mayroong buhay pagkatapos nating mamatay. Ang tanong ko lamang ay, saan kaya ikaw pupunta pagkatapos mong mawala sa mundong ibabaw? Where will you spend your eternity? Where will you go after death? Nais kong buksan mo ang iyong isip at puso at payagan ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu na kumausap sa iyo habang ibabahagi ko sa iyo ang katotohanan. Unang katotohanan, ang tao ay makasalanan at nararapat parusahan sa impyerno. Truth number 1, man is sinful and deserves punishment in hell. Ang tao ay makasalanan. Lahat tayo ay nagkasala. At alam natin na ang bawat individual sa mundo ay nagkasala. Walang pagbubukod. Lalaki, babae, matanda at bata nagkasala sa Panginoon. Ang sabi nga ng Roma 3:10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ang katotohanan po ay walang sinuman ang gumawa ng tama, kahit isa. Nasulat din sa banal na kasulatan sa Roma 3:23,
sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Lahat ng ginagawa natin o lahat ng ginagawa mo, kahit na ito ay isang mabuting gawa sa harap ng Panginoon o sa harap at paningin ng Panginoon, ito ay walang saysay. We define or tinutukoy natin ang kasalanan na paglabag sa batas ng Diyos at paghihimagsik laban sa Diyos. Ang Diyos ay isang banal at ang tao ay makasalanan at hindi kaaya-aya sa kanyang harapan. Sa makatuwid, ang kasalanan ay ang pangunahin at ang ugat na problema ng tao at dahil sa kasalanan, tayo ay kailangang parusahan at hatulan sa impyerno. Ito po ang unang katotohanan na tayong lahat ay nagkasala. Pangalawang katotohanan, ang tao ay nangangailangan ng tagapagligtas. Truth number 2, man needs a savior from the punishment. Dahil tayo ay makasalanan, dahil tayo ay nagkasala, tayo ay nakalaan or inilaan sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Kailangan natin ang tagapagligtas. Ang magandang bagay at ang mabuting balita para sa atin ay hindi nag-atubiling ipadala ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak na iligtas ang mga makasalanan na tao, katulad mo at katulad ko. Sabi ng Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, ipinadala niya ang kanyang anak upang tubusin at bayaran ang parusa ng ating mga kasalanan. Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tayo ay hinatulan sa impyerno sapagkat tayo ay lumabag at naghimagsik laban sa Panginoon. Gayunpaman, binigyan tayo ni Hesukristo ng isang libreng regalo. At ang regalong iyon ay walang hanggang buhay, eternal life. Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kalooban ng Diyos, ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang buhay na walang hanggan na inalok ng Diyos sa atin ay matatagpuan lamang sa kay Hesukristo. Juan 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kaibigan, nararapat tayong parusahan dahil nagkasala tayo. Gayunpaman, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Ngayon, ang kailangan nating gawin ay tanggapin ang libreng regalo ng Diyos ng kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, at paniwalaan na si Hesukristo lamang ang makakapagliligtas sa iyo. Mga minamahal na kaibigan, kung nais mong makapunta sa kaharian ng Diyos o sa langit, kailangan mong una, tanggapin na ikaw ay makasalanan, magsisi sa iyong mga kasalanan at talikuran ito. Accept that you are a sinner, repent on your sins, and forsake it. Number 2, believe that Jesus Christ alone, not your religion, your educational attainment, or good deeds can save you from eternal punishment. Maniwala
na si Jesucristo lamang. Hindi yung relihiyon mo, hindi yung edukasyon, or mga mabubuting gawa ang makapagliligtas sa iyo. Number 3, call upon the name of the Lord, receive and believe in Him. Allow Him or let Him take the full control of your life. Tumawag sa Panginoon, tanggapin at maniwala na Siya ang makapagliligtas sa iyo. 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos.